Ang aktres na ito ay namayagpag sa takilya simula pa noong 1950s bilang isang leading actress sa iba't ibang classic romantic films hanggang sa naging pamilyar na nga ang kanyang muka sa makabagong panahon bilang isang ina or lola, mapatelebisyon or pelikula. Si Anita Linda ang matagal ng isang award-winning actress dahil ang ganda talaga ng lola mo. At the age of 73 nga, ay nakatanggap pa din siya ng Best Supporting Actress sa FAMAS para sa palabas na Ang Babae sa Bubungang Lata, na siya lamang ang oldest actress to hit that mark. At nung tumuntong siya ng age 83, nakatanggap na naman siya ng Best Actress Award para sa 10th Cinemanila International Film Festival para sa karakter na Adela. Siya ay lumabas na sa mahigit 150 films and television shows during her lifetime. Tara, alamin natin ang buhay ni Anita Linda. Ito ang inyong chismosa na may katuturan, Madam Tess. Huwag nating kalimutan ang mga nagdaan nating mahuhusay na mga artista, lalo na kung kapanahunan mo sila. Mag-subscribe na para lagi kang updated. Ang kanyang tunay na pangalan ay Alice Benyaflor Lake. Ang kanyang ama ay isang sundalong Amerikano at mining engineer. Ang kanyang ina naman ay si Georgina Benyaflor na taga Iloilo. Taga roon ka rin ba? Subscribe na! Si Anita Linda ay isinilang noong November 23, 1924 sa Pasay City. Siya ay nadiskubre ng kilalang direktor noon na si Lamberto Avellana kasabay ng mga sikat na actors ng kanilang panahon na tulad nina Leopoldo Salcedo, Lopito at Fernando Poe Sr. Ang batang Ilongga na ito ay nag-alangan pa dahil hindi daw siya mahusay mag-Tagalog noon. Ngunit nais ng direktor na siya ay pasikatin kaya siya ay pinatawag mula sa kanyang tahanan. Gumanap siya sa palabas na high school nang walang dialogue. Lumabas din siya sa iba't ibang palabas ng LVN Pictures bago pumutok ang World War II. At noong 1950, siya ay nakaligtas sa isang robbery attempt sa kanilang tahanan. Nagtago siya at ang kanyang mga pamangkin, ngunit ang kanyang kapatid na si Mamey ay pumanaw dahil sa insidenteng iyon. Dahil din sa gera, naantala ang film studios sa paggawa ng mga pelikula. Ang aktres ay lumabas sa mga tinatawag na vaudeville shows sa Avenue Theater sa Kalakhang, Maynila. Matapos ang pagsakop ng mga Hapon, natagpuan niya muli ang entablado at noong 1951, nakuha niya ang title role sa Gerardo de Leon's Sisa. Nasungkit din niya ang Best Actress, Maria Clara Award. Ito ang dating katumbas ng FAMAS Award sa Pinas. At sa sumunod na taon nga ay nakilala na naman siya para sa Sawa sa Lumang Simboryo. Ang iba pa niyang mga dekalidad na pelikula na nilabasan ay tulad ng Tinimbang Ka, Ngunit Kulang ni Lino Brocka, 1, 2, 3, 1979, Jaguar, Temptation Island, Sister Stella, Chitoronyos, Itanong Mo sa Buwan. Another Lino Brocka's film, Gumapang Ka sa Lusak. 1998, Ang Babae sa Bubungang Lata at Takaw sa Tukso. Sa kanyang pagtanda, si Anita Linda ay nakilala natin sa mga roles bilang ina or lola sa iba't ibang teleserye maging sa pelikula. Naikasalang aktres kay Fred Cortez, isa ring mahusay na aktor.
Sila ay nabiyayaan ng anak na ngayon ay artista rin at ang stage name ay Fred Cortez Jr. Ngunit, ang pagsasama ng dalawang nag-iibigan ay tumagal lamang ng halos 2 taon. Alam niyo ba noong 2009, ang butihing aktres na ito ay nakaligtas rin sa isang mugging incident nung siya ay sumakay noon sa isang taxi. Ang aktres ay pumanaw noong June 10, 2020 sa gulang na 95 years old. At masasabing lubos niyang nasulit ang kanyang natatanging buhay. Sino ang mga Pinoy celebrities na gusto mo pang makilala? Share mo na sa comment section below. Pa-like, share, and subscribe na rin sa channel na ito para mas marami pa tayong magawang videos. Thank you so much, Kamarites!